Sa punto ito makakausap natin si Pag-asa Weather Specialist 1 na si Veronica Torres. Magandang hapon, Veronica! Magandang hapon din po sa inyo dyan, pati na rin po sa ating mga taga-subaybay. Veronica, nasa na huling lokasyon ng bagyong Enteng sa mga oras na ito? Opo, si Enteng nga, kaninang alas 4 ng hapon, huling namataan na nasa vicinity nga ng Madela sa May Quirino po. Anong direksyon tatahakin ng bagyo? Inaasahan ba ito ay nag-landfall, ano? At may mga magkakaroon pa ba ng panibagong landfall ito, Veronica? Opo, so tama po kayo, nag-landfall nga ito kanina sa May Kasiguran, Aurora. At currently, tinatahak nito yung direksyong north-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. So kung makikita nga din po natin sa track ay nasa loob ng area of probability yung extreme northern Luzon area. So sa kasalukuyan, hindi naman natin tinatanggal yung posibilidad na mag-landfall ito extreme northern Luzon area. Dito sa Metro Manila kanina, nag-orange rainfall warning tayo at medyo may kalakasan ng ulan. Anong inaasahan ng mga taga Metro Manila bukas sa lagay ng panahon? Opo, so by tomorrow, hindi pa rin po natin tinatanggal yung possibility na posible pa nga rin na maging maulan. And then, pagdating ng Wednesday, posible pa rin naman maging maulan pero hindi na kasing tindi ng mga naging paulan for today and also for tomorrow or for today and tomorrow. Veronica, ito bang si bagyong Enteng at Karina may pagkakaparehas o may pagkakaiba? Opo, so meron po silang similarity, meron din naman silang mga pagkakaiba. So similar na naka-enhance sila ng habagat o southwest monsoon. And then similar din naman na nagdala ito ng mga paulan din sa Metro Manila. Although etong si Karina, yung mga naging ulan natin sa may Metro Manila dahil sa enhanced southwest monsoon. Samantalang ito namang si Enteng, although umulan din, pero more on naging direct, yung isa sa malaking part is direct effect niya at itong si Enteng mas malapit sa landmass natin. At kaya nga din dito sa Metro Manila, yung mga nagkaroon din tayo ng signal number 1. Oo, pero yes, quick Dave. Veronica, itong si Enteng ay nasa kalupaan ngayon. Ano? Pag ito'y lumabas sa tubig, by tomorrow, inaasahan ba nating lalakas ulit ang ihip ng habagat at magdadala naman ng pagulan o hihina na? Opo. So medyo may kalapitan nga itong si Enteng. So possible pa rin naman siyang mag-enhance ng habagat. Pero yung area na mga naapektuhan niya is hindi kasing grame. So kasi more on mga direktang epekto itong si Enteng sa malaking part ng Luzon. So ngayon, although naka-enhance siya ng habagat, mostly yung mga naapektuhan sa mga western section ng Luzon like yung mga Mimaropa area. So posible habang papalayo itong si Enteng, posible nga makapaghatak ulit ito ng habagat and then posible mas maging maulan na naman western section po ng Luzon. Veronica, madilim na at gabi na, no? Ngayong gabi, anong mga lugar ang dapat mag-antabay at maghanda kay Enteng? So, definitely kailangan maghanda ng mga areas na nasa may signal number 2. So, ang mga nasa signal number 2 ngayon, Ilocos Norte, Apayao, eastern portion ng Kalinga, Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino at ang northern portion ng Aurora. And then, yung mga nakasignal number 1, dapat maging alerto pa nga rin tayo sa may Batanes, sa may Ilocos Sur, sa may La Union, eastern portion ng Pangasinan, sa may Abra, nalalabing bahagi ng Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Aurora, sa may Nueva Ecija, eastern portion ng Bulacan, dito rin sa may Metro Manila, Rizal, northeastern portion ng Laguna, northern portion ng Quezon, kabilang na ang Polillo Islands. And then, yung nabanggit ko nga, tropical cyclone wind signal. Ingat din sa mga paulan dahil posible pa rin yung mga malalakas na pagulan, 100 to 200 millimeters of rain at may mga 50 to 100 millimeters of rain din po tayo. Veronica, huling tanong, ano naman ang epekto ng bagyo sa ating daluyong o storm surge? Meron ba tayong mga storm surge warning ngayong gabi? Opo, with regards naman po sa storm surge, meron din po tayong actually na nilabas na storm surge warning. Ito po ay available po sa ating website. So, meron tayong minimal to moderate risk ng storm surge at may occur in the next 48 hours in low-lying or exposed coastal localities of Batanes, Cagayan, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Aurora,
And then, pwede rin naman tayong mag-refer sa website para sa more information. Okay, maraming salamat, Veronica Torres, ang ating